Sa alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas. Pagbilis ng panahon, Biyernes na naman. Ikalabing-pito ng Nobyembre 2023. Sa ulo ng ating mga balita, amihan at cheerline. Magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Yung sama ng panahon o LPA na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, posibleng pumasok din ngayong araw. Dalawang big-time smugglers ng sibuyas sa bansa nasampula na. Ipinaaresto ng isang korte sa Maynila. Kinakasang 3 araw na transport strike ng Grupong Piston, wala ng urungan. Planong impeachment laban kay BP Inday Sara, fake news ayon sa leader ng Kamara. Dalawang driver na ginamit ang pangalan ni Senator Bong Revilla sa EDSA busway lumantad sa MMDA. Nagmulta ng tig 5,000 piso. 5 katao nalula ng isang lumubog na bangka sa Quezon na rescue, nakabalik na rin sa kanilang mga pamilya. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Sa detalye ng mga balita, malaking bahagi ng bansa ang uulanin ngayong araw. Epekto ito ng amihan at shearline. Ayon sa pag-asang shearline, ang magpapaulan sa Bicol Region, Eastern Visayas, Central Visayas, Northern Mindanao, Caraga, Oriental Mindoro, Quezon, Marinduque, Romblon, Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental. Asahan din ang kalat-kalat ng mga pagulan sa mga lalawigan ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province at Aurora. Amihan naman ang makaka-epekto sa Metro Manila, Ilocos Region, the rest of Cordillera Administrative Region, the rest of Central Luzon at the rest of Calabar Zone. Samantala, huling namataan ng LPA na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility sa layong 1,155 kilometro east of southeastern Mindanao, pero maaaring pumasok na sa bansa ngayong araw. Hindi pa rin inaalis ng pag-asa ang posibilidad na ito ay maging isang bagyo. Kinumpirma ng Senado ang pagkakaresto ng dalawang itinuturing na big-time smuggler ng sibuyas sa bansa. Inihayag sa DZRH sa radyo natin ni Senator Cynthia Villar, chairperson ng Senate Committee on Agriculture. Base ito sa report mula sa Department of Agriculture. Sina Jason De Rojas Taculog at ang kasabwat itong si Mary Tori Tumibay. Ang Caloocan City ay nasa kote sa bisa ng arrest warrant mula sa korte sa Maynila. Ang dalaway naharap sa kasong large-scale agricultural smuggling at economic sabotage. Kinumpirma din ni Senator Cynthia Villar, inianda na rin ang pagsasampa ng kaso laban kay dun sa big-time smuggler na si Cruz, na halos 10 taon nang namamayagmag sa smuggling ng agri-products. Samantala, kasado na rin ang 3 araw na transport strike sa Metro Manila at sa Lunes. Kapanayan pa rin ng DZRH at ng radyo natin, kinumpirma ni Piston National President Modi Floranda. Tuloy na ang tigil pasada sa November 20 hanggang 22 laban sa mga PUV modernization. Ayon kay Floranda, lalahok sa strike ang mahigit sa 40,000 jeepney drivers. Paglilinaw naman ni Floranda, pabor sila sa pagsasaayos ng mga jeep, maliban lamang sa pagbalangkas ng rehabilitation ng transport system ng LTFRB na kinakailangang bumili pa ng bagong sasakyan. Ginit ni Floranda, hindi kaya ng mga operator na bumili ng sasakyan na nasa 2.6 million hanggang 2.8 million ang halaga. Kung dito po sa National Capital Region, Moromis, nasa 30,000 to 40,000 po yung membro po natin. So hindi kayo mamamasada yung 40,000 to 42,000 na mga jeep na miyembro ninyo? Opo. Opo. Maliban sa inyo, sa Piston, sino pang nagsabing sasama sa inyo?
Marami pong nagtabot sa atin mula sa iba't ibang mga lokal at iba't ibang mga grupo na handang lumahok ngayong darating na Lunes laban nga dito sa deadline ng December 31 ng 2023 sa ilalim po ng programa ng Moderation Program. Nagbanta naman ng LTFRB na posibleng masuspindi na o bawiin ang prangkisa ng mga lalahok sa 3 araw na tigil pasada ng piston. Nakiusap si LTFRB Chair Teopilo Guadis III sa grupo na wag nang ituloy ang transport strike simula sa Lunes. Nilinaw ni Guadis na hindi ipipace out sa PUB modernization ang mga lumang jeep basta't roadworthy pa ito at pasok sa LTO standards. Ipoprotesta ng piston ng tigil pasada ang nalalapit na deadline para sa PUB modernization program sa December 31. Puro kayo banta. Suspindi, kanselasyon. Ibalitaan nyo nga sa amin kung meron ng nasuspindi at nakansilahan ho ng prangkisa. Fake news! Ito naman ang nilinaw ni House Majority Leader Manix Dalipe sa mga report na may planong i-impeach ng mga kongresista si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Dalipe, walang basihan ng nasabing balita na itinuturing na chismis lamang at paninira para pagsabungin sina VP Sara at House Speaker Martin Romualdez. Ginawa ni Dalipe ang hakbang matapos ngang lumutang ang mga intriga. At ayon kay Dalipe, hadlang at nakakasama sa political unity ang pinapakalat na chismis ng impeachment laban sa Vice Presidente. Ang layunin ay paghiwalayin at basagain ang unity team ni na VP Inday at Romualdez. Paglilinaw pa ng Majority Leader, walang merito ang nasabing mga pagkilos na pinapahina ng House Speaker sina VP Inday dahil sa potensyal niya itong makakalaban sa 2028 presidential elections. Tiniyak pa nito na patuloy na nirerespeto ni Speaker Romualdez si VP Inday at ang mga paninira ay hindi umano taktika ng leader ng Kamara. Itinanggi ng mga House Leader ang manoy planong impeachment laban kay VP Inday Sara. Ayon sa House Deputy Majority Leader na si Erwin Tulfo, walang demolition job laban kay BP at hindi sapat ang issue ng confidential fund para ito'y ma-impeach. Sinabi rin ni House Majority Leader Manix Dalipe na fake news ang naturang mga balita, walang basihan. Hindi niya basta-basta ang paghahain ng impeachment complaint sa Kongreso. Kaya nangangailangan ito ng matibay na ebidensya at mga kadahilanan. Samantala, nag-remit naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ng 5 billion pesos na karagdagang dividend sa Bureau of Treasury bilang suporta at pagpapalakas sa budget requirements ng gobyerno para maisakatuparan ang iba't ibang mga programa nito. Ang latest cash dividend ng PAGCOR ay kumakatawan sa mga karagdagan at advance dividends mula sa mga kinita nito sa pagtatapos ng 2022. Ayon sa PAGCOR, ang 5 bilyong piso ay dagdag sa 1.95 billion pesos na unang ibinigay ng PAGCOR noong nakarang taon. Ang kabuang remittances ng PAGCOR sa taong ito ay mas mataas ng 9.32% kumpara sa idineklarang dividendo na 6 na bilyong piso noong 2021. Sinabi pa ng PAGCOR na itinaas nila ang remittance sa kaban ng bansa ngayong taon dahil sa muling pagsigla at pagbuhay ng gaming operations. Yan din ang patuloy na pagbangon ng bansa mula sa pandemya. Pinangunahan ni Attorney Juanito Sanyosa Jr., Presidente at Chief Operating Officer ng PAGCOR ang turnover ng 5 billion pesos na cheque para sa dividendo kay Deputy Treasurer Eduardo Anthony Marinho. Ayon kay Marinho, ang pinakahuling remittance ng PAGCOR ay gagamitin sa mga high-impact projects ng pamahalaan na pakikinabangan ng mga Pilipino at makatutulong para sa ganap na pagbangon ng ekonomiya. Mamalengke muna tayo. Nasa Nabota sa Agora Market ngayon si Noche Cacas, RH27. Good morning, Noche. Magandang umaga, Pilipinas! May buntagbay. Tayong buntag, Kuyang Angel. Ngayong Friday morning, narito ang presyo ng mga pangunahing bilihin
ito sa Navota sa Agora Market. Ang pinakamahal na local rice sa Kuya Angel, yung special 62 pesos, habang ang pinakamurang bigas naman dito ay 52 pesos yung premium rice. Ang bangos dito Kuya Angel, mataas, nasa 200 ang kilo. Yung tilapia 140, yung beef wrap naman 440 ang kilo, yung beef brisket 360, asim 300, liempo 340 ang kilo, habang yung whole chicken 160. Isama na rin natin yung itlog, ang medium size 8 pesos Kuya Angel. Ang palaya 100, yung sitaw 90, ang pechay native 80, kalabasa 60, at yung paborito ni Ma'am Malo Cabral dahil sa na mahilig magtortang talong, tumaas 130 ang kilo, habang ang kamatis nakapako sa 100 ang kilo. Ang carrots naman Kuya Angel 120 ang kilo, yung habichuelas 90 pesos, white potato 140, ang pechay bagyo 80, habang ang sayote, good news dahil bumaba, nasa 50 pesos ang kilo. Pero yung onion red Kuya Angel, yung sibuyas pula local, tumaas, nasa 180 ang kilo. Garlic imported 150, habang ang siling labuyo, good news, bumaba na, nasa 250 na lang ang kilo. Isama naman natin yung kalamansi, 90 pesos ang kilo, lakatan 100, latundan 90, ang papaya solo 70 pesos, habang ang mangga tumaas, nasa 220 ang kilo. Sugar white Kuya Angel 90 pesos, sugar was naman 85, sugar brown 85 din ang kilo. Para naman sa magsasangag ngayong umaga gamit ang palm oil, isama ko na rin 350 ml 35 pesos, habang ang palm oil 1 liter 85 pesos. Kung kayo naman na naghahanap ng coconut oil, eto na 350 ml 40 pesos, habang ang coconut oil 1 liter 90 pesos. Ngayong yan ang presyo ngayong thank God it's Friday dito sa Navotas Agora Market. Mula sa Kalanan sa Pilipinas, DCRH. Ako si Chika Castro, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Dagang salamat noche, at para ho sa mga nag-aabang sa mahiwagang tunog, sorry po, may nakadali na. Ang bilis, ano ha? Ang bilis! Ang bilis na panalunan po yung ating mahiwagang tunog dahil doon sa clue na ating ibinigay. Congratulations kay Maryline Talag ng Kalamba. 2,000, hindi man lang pinalaki pa ng konti. 2,000 po ang napanalunan ni Maryline Talag sa ating mahiwagang tunog. Ang tamang sagot ay munggo na inaalog sa garapon. Kaya sabi ko, parehong bilog biodegradable at non-biodegradable, parehong bilog. Ayun, ang bilis na dali ni Maryline Talag ng Kalamba. Hindi, talagang nagre-research itong si Maryline, dahil agad niyang nakuha ang sagot sa ating mahiwagang tunog. Alam ba ninyo na ang munggo, ang scientific name po nito ay Vigna radiata. Ayan, Vigna radiata, at ito po ay native sa South America. Domesticated sa India noong early 1500s at kalaunan nakarating din ho dahil sa trading, nakarating ho sa Pilipinas. Yan, yan po ang dagdag na kaalaman tungkol po sa munggo. Yung jar naman ay naimbento at naipapatent noong pang 1858 ni John L. Mason, isa pong American tinsmith. Gawa po ang garapon sa silica sand, soda ash, limestone, at na may halong recycled na glass na kung tawagin ay kalata. Sabi ko nga sa inyo, cylindrical ang shape nito. Kaya parehong pabilog. Ayun, galing nadala si Kises. Pero mas madaling napanalunan mo dahil 18,000 si Maryline. 2,000 lang. Maryline, text mo kami na. Congratulations. Maganda umaga, Pilipinas! Hoy mga misis, amoy araw ba si Monso pag-uwi galing ng eskwela? May dalian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ang Shield Bath Soap regularly. Ayun.
ang Shield Bath Soap ay unbeatable sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter na pampalambot ang kutis sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge you. Subukan ng Shield Bath Soap, galit sa sakit may malasakit. Sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:20, lumutang na sa MMDA ang dalawang driver na gumamit sa pangalan ni Senator Bong Revilla Jr. nang sila iligal na dumaan sa EDSA busway. Inamin nila kay MMDA Chair Don Artes na wala sa sasakyan ng senador nang sitihan sila ng traffic enforcer at hindi rin ito ang car owner. Pinagmulta ng MMDA ang dalawang driver ng tig 5,000 piso dahil sa pagpasok sa EDSA bus lane. Ipinaubaya naman ni Chairman Artes kay Senador Revilla kung kakasuhan pa nito ang dalawang ugok. Para ho makaiwas sa huli, gumamit ho ng pangalan ng kung sino-sino. Plano naman ni Senator Bong Revilla na kasuhan ng dalawang driver na gumamit ng kanyang pangalan ng sitahin ng mga traffic enforcer sa paggamit ng EDSA bus lane noong Miyerkules ng umaga. Ayon kay Revilla, bagamat ipinapaubaya na niya sa MMDA ang pagsasagawa ng legal action laban sa dalawang driver na lumabag sa batas trapiko, plano pa rin niyang magsampa ng kaso laban sa ito sa paggamit ng kanyang pangalan para madala. Sinabi ng senador na ang insidenteng ito meron din namang magandang idinulot dahil nalantad ang maling gawain ng MMDA na namimili kung sino ang papatawan ng parusa sa paglabag ng batas trapiko. Ginawa ni Senator Bong ang pahayag matapos lumantad yan dalawang driver sa tanggapan ni Chairman Don Artes upang magpaliwanag kaugnay ng insidente na nagresulta ng pagsuspende ng halos isang buwan sa traffic czar na si Bong Negriha, ang pinuno ng Task Force Special Operations Unit ng MMDA. Ayon naman kay Artes, sinamin ng dalawang driver na hindi nila sakay ang senador nang harangin sila ng traffic enforcers at hindi rin si Senator Revilla ang may-ari ng dalawang sasakyan na sangkot sa naturang violation. Nag-I am sorry naman ang MMDA kay dating ako Bicol Party List Representative Christopher Co matapos itong makaladkad sa EDSA busway violation. Hindi umano binerepikan ni Suspended Task Force Special Operations Chief Bong Nebriha kung pag-aari nga ni Ko ang dumaang sasakyan na may protocol plate number 8. Ayon kay MMD Chair Don Artes, kahit totoo na nahuli sa EDSA busway ang dating congressman, hindi ito dapat pangalanan ni Nebriha sa publiko gaya ni Senador Bong Revilla. Idiniin ni Artes na ang paglabag sa Data Privacy Act ay malinaw na nagawa ni Nebriha. Ayun malinaw. Hindi rin ho kay dating congressman Ko yung sasakyan. Nilinaw naman ni MMD Chair Don Artes kung bakit sinuspende ang traffic czar na si Bong Nebriha dahil sa kanyang nagawa kahit na maayos naman ang kanyang trabaho. Ayon kay Artes, nilabag kasi ni Nebriha ang Data Privacy Act dahil sa pag-anunsyo sa publiko ng mga pangalan ng nahuhuling gumagamit ng EDSA busway. Pinabulanan din ito sa DCRH na may discretion ng MMDA enforcer sa pagbibigay ng courtesy sa mga papasok sa EDSA busway na minsan na ring nabanggit ni Nebriha sa media. May discretion ang MMDA na magbigay ng courtesy pag nakasakay yung congressman or senador sa isang sasakyan. Mali po yun dahil ang polisiya po ng MMDA ay strict sa pagpapatupad po nitong exclusivity ng bus lane. At kung wala po doon sa exemption na inilagay ng DOTR sa kanilang polisiya, hindi po kami magdi-decide kung sino yung palalagpasin or hindi. Pangalawa po yung kay Senator Revilla, nag-rely po si Colonel Bong doon sa report ng kanyang tao na may napara sila. Nasakay si Senator Revilla na it turned out hindi po. Nag-rely din lang po siya sa sinabi ng enforcer at inamin po ng enforcer na hindi niya po nakita nasakay si Senator Revilla. Yan po yung risk ng ina-announce yung mga pangalan. Ayun. Samantala sa iba pang mga balita. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga taga-Pinggangasan, Marinduque. Baka kayo po may mga may importanteng lakad Huwag niyong kalimutan, pagbaunin po ng proteksyon ng inyong pamilya laban po sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede niyong pagpilian.
Yung family, 70% ay isopropyl alcohol especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyong yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve alcohol. Aba, yan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ng mga masahista, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona, mga barbero for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya rate subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Community outreach program isinagawa naman ng sa mga katutubo ng PNP. Ito po dyan sa Sitio Kinaragan, Barangay Duale, Limay, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Sa pangunguna ni Police Lieutenant Ilyas Lalio Taid, Force Commander ng 2nd Provincial Mobile Force Company, ay nagsagawa sila ng community outreach program sa mga kapatid nating katutubong Aita sa Sitio Kinarangan, Barangay Duale, Limay, Bataan. Kasama sa naturang activity, ang Advisory Council na pinamumunuan naman ito ni Chairman Owing Gloria at Doc Elaine Barrientos Trajano. Bukod sa food feeding gift giving, ay namahagi din sila ng solar LED floodlights upang lumiwanag ang nasabing lugar. Na-donate naman ito ni Mr. Yuichi Kato ng Japan, Philippine Intercultural Association Incorporated. Kasabay nito ang pag-lecture nila ukol sa community anti-terrorist awareness ng LCAC Drug Awareness, mga tips sa crime prevention at kalaman din sa mga salita ng Panginoong Hesus. Pinapurihan naman ni Bataan PD Colonel Farmer Tria ang kanyang mga tauhan hinggil sa patuloy na pagbibigay tulong at suporta sa mga katutubong Aita, hindi lamang sa nasabing lugar, maging sa iba pang pamayanan ng mga katutubo sa Bataan. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny! Maya paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. 2 high-value individual drug personalities na aresto naman ng PIDEA sa Bangged Abra. Aba muli! Recidivist ng mga buwisit na ito. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa Rich 41. Naimbang na bigat kada kayo amin sa ating mga kababayan dyan sa Norte, Romy. Balik sa kulungan ang 2 high-value individual drug personalities matapos masamsaman ng higit 180,000 pisong halaga ng illegal na droga sa Top Street Zone 5 Bangged Abra, Kamakalawa. Kinilala ni PIDEA Cordillera Regional Director Julius Paderes ang mga naaresto na sina Ariel Dumblao Benedito, 46 anyos, at Annalisa Abelia Millare, 44, parehong residente sa Zone 5 Bangged Abra. Sa bisa ng search warrant na inalabas ni Executive Judge Herman Ballesteros III ng Regional Trial Court Branch 1 ng Bangged Abra, 9 na pakete na may lamang hinihinalang shabu na may timbang na 26.99 grams at standard drug price na 183,532 pesos at drug paraphernalia ang nakumpiska na mga operatiba ng PIDEA Abra Provincial Office. Sa investigasyon ng PIDEA Cordillera, ang 2 suspect ay parehong may dating umanong kinasasangkutan na drug cases at under probation. At nang makalabas umano sa piitan, ang 2 isinailalim sila sa monitoring at validation process ng iba't ibang law enforcement units sa Abra pagkara makatanggap sila ng impormasyon na muli silang bumalik sa kanilang illegal na drug activities. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Romy Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Diyos na gina, Romy. Walang kadala-dala, ano ha? Ilang araw lamang matapos na iproklama, nagbitiw naman ang SK Federated Vice President ng Hagna Bohol dahil sa bilihan ng boto. Sa resignation letter ni Rizal D. Villaflores, inamin niya ang kinasangkutang multiple violations, partikular na ang vote buying. Nagpahayag ng pagsisisi si Villaflores sa mga binali niyang batas eleksyon sa panahon ng SK Federated Elections. Binanggit niya ang pahayag ni Bishop Alberto Uy na kung walang integridad sa pamumuno, kaakibat nito ang malalang konsekwensya hindi lamang sa isang individual kundi sa buong lipunan. Ayon pa kay Villaflores, umamin siya sa kanyang mga pagkakamali upang itama ito bilang miyembro
ng Parish Youth Ministry. Aba, congratulations, ano ha? Kahapon pa ho natin hinahanap itong si Rizaldi Villaflores dahil kahanga-hanga itong kanyang ginawa, ano ha? Paglantad niya na meron hong nangyayaring boat buying. Kita ho naman ninyo, SK pa lamang ito, ano ha? SK pa lamang. Ginagaya na ho yung mga ginagawa ng mga... Sus ko, ginoong buhay ito. Ang pangalan ho nito ay Rizaldi Villaflores ng Hagna, Bohol. Mamaya nga, kausapin natin si Mayor J.R. Ranyola. Alam ko, nag-resign din si Mayor Ranyola eh. Pero antabayanan po natin mamaya, makausap po natin siya. Kaugnay po dito sa ginawa nitong si Rizaldi Villaflores. Kasi anong gagawin dito ng COMELEC? Hindi, DILG na eh, kasi federation eh. Ibig sabihin, binuo na, tapos na yung, hindi na ito yung SK election. Kundi eleksyon sa hanay ng mga nanalo ng SK. Ayos ng batang to, ano ha? Antamayanan po ninyo, sikapin ho nating makausap pa. 5 pasahero naman ang tumaob na bangka ang nasagip ng mga otoridad sa karagatan ng lalawigan ng Quezon. Sa report ng Quezon Police, magdi-deliver sana ng mga isda sa bayan ng Real ang mga nailigtas na pasahero ng motorized boat nang mangyari ng trahedya. Sinalubong ng malakas na hangin at malalaking alon ng bangka kaya't ito'y lumubog sa may Pulilio Island. Agad namang nailigtas ng kanilang kapwa mangingisda mga ito at naiuwi na rin sa kanilang pamilya sa Patnanungan. Nananatili namang kansilado ang biyahe ng mga maliliit na sasakyan bandagat sa Quezon Province base sa advisory ng Philippine Coast Guard District Southern Tagalog. Samantala, patuloy pang pinaghahanap ng Coast Guard si Willie Miranda na napaulat namang nawawala noong pang November 14 sa karagatan din ng Pulilio. Ang mangingisda ay sakay ng kulay black and green na bangkang pangisda nang ito ay huling makita. Naku, ingat ho kayo ha. Mamaya, antabayanan po ninyo ang pinakahuling bulletin mula po sa Pag-asa. Kaya nga ho, laging binabanggit natin yung gale warning eh. Yun po ay nagsisilbing babala sa mga maliliit na mangingisda kung sila'y po pwedeng pumalaot. Droga at barel nasamsam naman sa bypass operation sa Dagupan City. 3 high-value individual ang arestado. Masantos siya kabasanit si Kiamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Freddy. 3 high-value individual drug personality ang naaresto ng Dagupan PNP at nasamsamang 22 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 149,600 at 1 baril. Sa ulat ni Dagupan City Chief of Police Lieutenant Colonel Brindon Parisok, unay nakipag-ugnayan muna ang kanyang mga tauhan sa Philippine Drug Enforcement Agency Region 1 bago nagsagawa ng bypass sa barangay Mayumbo sa lungsod. Gamit ang mark money, isang pulis ang nagkunyaring bayar at nakabili ng shabu sa mga suspect na sila alias Maki at alias Saito, mga call center agent at kapwa residente ng barangay Bunuan Gisit sa syudad. Nasamsam sa mga suspect ang 15 gramo ng shabu na may halagang 102,000 pesos. Samantala sa kaparehong operasyon, sumunod na naaresto sa barangay Bunuan Gisit ang isa pang high-value individual suspect na si alias Basong, mangingisda at residente ng barangay Pugaro. 7 gramo ng shabu ang nasamsam dito na may halagang 47,600 pesos. Nakumpiska rin sa suspect ang isang kalibre 38 baril na may 3 bala at nabawi sa kanila ang ginamit na mark money. Kasalukuyang nasa custodial facility ng Dagupan City Police Station ang mga suspect na naharap sa kaso ng paglabag sa Section 5 ng Article 2 ng Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RH38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Magandang umaga, Pilipinas! 34 makalipas ang alas 4 ng umaga, mga mamis! Okay, laundry day today. Kunot-no ka na naman ba sa makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is pride. Ba't papahirapan ng self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding bensya based on test of chocolate, mud, and Sabamon cotton. Gawa po ito ng ACS. Pinuri ni House Speaker Martin Romualdez ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. makaraang maselyuhan ito ang $400 million satellite deal
na magbibigay ng internet access sa may 30,000 na mga barangay at lilikha ng 10,000 trabaho, magsusulong din ang pag-unlad sa malalayong lugar ng Pilipinas. Ayon kay Romualdez, malaking may tutulong sa bansa ng partnership ng Filipino company na H-Tech Orbits at American satellite operator na Astranis. Target ng dalawang kumpanya na maglunsad ng isang national satellite na nakalaan lamang sa bansa sa susunod na 2 taon upang makapagbigay ng internet access na pakikinabangan ng 2 milyong Pilipino na nasa 5,000 communities ng bansa. Sinabi ni Romualdez na hindi tulad ng mga low Earth orbit satellite na inaalok ng ilang kumpanya, ang Astranis ay naglunsad ng small form Paction satellite gamit ang makabagong teknolohiya at ipinesto ito sa geosynchronous orbit. Bukod dito, sinabi ng House Speaker na mas mura rin ang nagawang satellite ng Astranis kumpara sa alok ng ibang kumpanya at kaya nitong matapos ang isang satellite sa loob lamang ng 12 hanggang 18 buwan. Mas mabilis ng 5 beses kumpara sa kanilang mga kakompetensyang kumpanya. Congratulations ba? Kagandang internet service natin, hindi na pupugak-pugak. Ano? Pero nagugulat talaga ako dito sa biyahe ng Pangulo sa Amerika. Ano, ha? Kahit yung mga previous na biyahe niya, bakit ang daming science-related, research and development-related program, hindi kasama yung Secretary ng Department of Science and Technology? Kaya ito hindi natin. Sino mag-secretary ngayon ng DOST? Sanay na sanay kasi sa mga speech and travel. Kaya ngayon ang meaning daw po ng DOST, Department of Speeches and Travel siya. Junket pa more! Maganda umaga, Pilipinas! Tamaraw Conservation Seminar, isinagawa naman sa Mimaropa. Detalye mula kay Jay Corpus. Jay, good morning! Magandang umaga. Kaugnay ng selebrasyon ng Tamaraw Conservation Month tuwing Oktubre sa bisa ng Proclamation 273 of 2002, nagsagawa ng workshop ang Department of Environmental and Natural Resources, Mimaropa Region, local stakeholders, indigenous communities at global wildlife expert para sa patuloy na pagproseso sa pagpapanatili ng mga Bupalus mindorenses o mas kilala bilang Tamaraw. Ayon sa pag-aaral, ang Tamaraw ay nag-iisang endemic bubane sa Pilipinas at itinuturing na critically endangered ng International Union for Conservation of Nature dahil sa 300 na lamang ang populasyon ng mga ito sa isla ng Mindoro. Sa 3 araw na workshop na ginanap nitong mga nakaraang araw ay nagbigay kaalaman sa mga kalahok sa pag-update ng Tamaraw Conservative Management and Action Plan at structuring ng Law Enforcement Forum. Ang naturang gawain ay isinagawa sa San Jose Occidental, Mindoro na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa Regional and Field Offices ng DENRs, Regional and Field Offices, Provincial and Community Environment and Natural Resources Offices, Protected Area Management Offices, Tamaraw Conservative Program, Indigenous Community, National Commission on Indigenous People, Mindoro Biodiversity Conservation Foundation Inc., Mindoro State University, Occidental Mindoro State College, UPLB, at iba pang mga ahensya mula sa lokal at pribadong grupo. Mula dito sa 103.7, Radyo Natin Bungabong. Ako si Jay Corpus, kasama mo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Jay. Samantala, pamahalang panlalawigan ng Oriental Mindoro, hinikayat naman ang mga mangingisda sumunod sa close season o fishing ban para maparami natin ang isda. Detalye na balita mula sa Radyo Natin Kalapan mula kay Darwin Dico. Darwin, good morning. Sa layuning mabigyan ng pagkakataon ng mga isda sa karagatang sakop ng Oriental Mindoro na makapagparami sa panahon ng kanilang spawning season, hinikayat ng pamahalang panlalawigan ng mga mangingisda na iobserba ang pahingang pangisdaan o closed season mula November 15, 2023 hanggang January 15, 2024. Ayon sa Municipal Agriculture Office ng Rojas, ito ay pansamantalang pagpapaliban ng komersal na pangisdaan o pangingisda ng small pelagics tulad ng galunggong, manamsi, donpilas, tamban, matambaka, tulingan at dalagang bukid. Ito'y sa panahon ng close season. Ang pinagbabawalan sa mga panahong nabanggit ay ang small, medium at large commercial fishing vessel operations o pangulong sa lahat ng city at municipal water sa lalawigan mula 0 hanggang 15 kilometro. Mula sa 96.9 Radyo Natin Kalapan City, Oriental Mindoro, ako si Darwin Dico. Kasama mo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Darwin Dico. Isang tarsier naman ang nahuli sa Kinupundan, Eastern Samar. Detalye ng balita mula kay Ellie Jasbalbin mula sa Radyo Natin Lawang. Ellie?
Isang tarsier ang nahuli na magsasaka na si Florencio Coandoy sa Barangay Palaktad Village, Kinapundan, Eastern Samar nito lamang Nobyembre 13 ng taong kasalukuyan. Ayon kay Florencio Coandoy, habang nangunguha siya ng panggatong, napansin niya ang isang tarsier at agad niya itong hinuli. Agad naman niyang pinaalam sa Menro Officer na si Engineer John Felix Bianes. Ayon kay Bianes, hindi lamang ito ang una na may natagpuan sa nasabing lugar. Sa pahayag ni Gemelina Parmes, Science Research Assistant ng DNR Region 8, labag sa batas ang panguhuli ng wildlife at may kaukulang parusa pag ito ay napatunayan. Ayon sa Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act, may pagkakakulong na hindi bababa sa 6 na taon at may multang 100,000 piso hanggang 1,000,000 piso ang sino mang mapapatunayan. Samantala, sa harap ng ilang opisyal ng barangay at sa presensya ng DNR, tuluyan ang pinakawalan ang tarsier sa nasabing lugar. Yan ang report mula dito sa DYRN Radio natin 90.9 Lawang. Ako si Elijaz Balbin. Kasama nyo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Elijaz. Ay, magandang umaga ho sa mga taga-DNR. Sa mga magagaling nating mga taga-DNR, lalong-lalo na yung Regional Environmental Director natin dito ho sa Region 3. Baka hindi lamang ho ninyo nakikita pa o napapasyalan itong ginagawang illegal quarrying dyan po sa bundok ng San Miguel, dito po sa San Miguel, Bulacan. Aba, alam ba ninyo na nangangasira na ho yung mga tulay at kalsada dahil sa mga overloaded na mga 12-wheeler trucks na dumadaan? Di PWH, pakatingnan nga din ho ito. Ano ba to? Provincial road ba ito? Dahil ho sa illegal quarrying na mukhang kinukonsente ng lokal na pamahalaan, nasisira ho yung mga daan dahil hundreds of truckloads po ang dumadaan. At higit sa lahat, nasisira na po ang National Heritage Site na Park o Biak na Bato. Bahagi ito ng Park o Biak na Bato Mountain. Ayon ho sa report nating natanggap. Ayan hindi ho biro ito. Around 200 loads per day ang dumadaan na truck. 4,000 per load ang SOP. Mayor, ang feedback ko sa amin, 4,000 per load ang SOP. Kanino kaya napupunta, Mayor, yung 4,000 na yon? 3 months na po ang quarrying activities na ito dyan po sa Biak na Bato Heritage Site na dati po tourist spot. Paano mo pupuntahan kung sira-sira nga yung mga daan? Pangalawa, sira na rin ho yung bundok. Diyan po ginanap yung historical site, yan po ang historical site ng Park o Biak na Bato. Na tatandaan ho ninyo sa ating history. Ano bang ginawa doon sa Park o Biak na Bato? Basta nasa history natin yan. Anong ginagawa ho? Ang San Miguel, Bulacan, taon-taon po ay nagkakaroon ng mga flooding. Marami-rami na rin ho na didisgrasya. Yun naman pala, may matinding quarrying pang nadagdag dyan sa problema. Sabi ho nang nagbigay ho sa atin ng impormasyon, nakalapit siya sa quarry site. Hanggang gabi merong operasyon. Antibay din naman pagmumukha nitong mga operator na ito. Nag-haul sila. Kaya kung kukwentahin mo, milyon isang araw ang kinikita ng mga kumukonsinti dito. Sino bang mayor ng San Miguel, Bulacan? Gob, Daniel Fernando, pakitingnan naman ho nito. Tinitiis ho nating masira ang kalikasan at mga kalsada. Gob, sa 300 loads per day, multiply by 4,000 per load, di ang SOP nasa 1.2 million pesos ang kinikita dito po sa illegal quarrying na ito. Ito ba'y may permit? Obviously, kinukonsente ng lokal na pamahalaan. DNR at saka dun sa provincial government. Kasabwat ba kayo dito? Diba? Kasi kung kasabwat kayo, dapat Ombudsman Sam Martires, ito sabi mo, naghihingi kayo ng mga balita o mga feedback galing sa mga chismoso. Hindi po ito marites. Ayan tingnan ho ninyo, may video.
Maganda umaga, Pilipinas! Paano yun? Hindi ka naman manggigigil, di ba? Lahat ho ng si Cador Plato, panay ang tanim ho ng kawayan. Tapos dito naman sa San Miguel, Bulacan. Hinuhukay yung historical site. Tapos akala mo silang nagpagawa ng daan para padaanan ng sangkaterbang mga truck na pagkakabibigat ang laman. Ngayon, Mayor, papaayos nyo ba yung daan na yan? Dahil nasira. Kung hindi, teka, Ombudsman Sam, baka gusto nyo ito. Di ba? Motor proprio, paimbestigahan. Di ba? Nasyak. Nasyak ho yung mga fans ni Claudine Barreto. Sa kanyang ipinayat. Kasama sa mga nasyak na yan si Morley Alinio. Morley, good morning. Morley. Bulong. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Biglang pumayat. Nagulat ang mga tao, Kuya Angel. Dati-rati kasi parang lumba-lumba, mataba, masyubis itong si Claudine Barreto. Pero nagulat na lang ang lahat nang lumantad ito ng pagkapayat-payat at pagka-sexy-sexy. Ang sabi ni Claudine, nag-diet daw siya. Yung tinatawag na intermittent. Yung pagkain, kung kakain ka, Kuya Angel, ay mahaba ang pagitan ng oras. Parang ganon. Ganon daw ang ginawa ni Claudine Barreto for almost 2 months. At nung una raw, 60 libras ang natanggal sa kanya, sumunod 20. Kaya pumayat siya ng pumayat. Ang ikinasisiya at ang ikinatutuwa ni Claudine, hindi tulad ng ibang pumayat na nagsag ang balat. Siya daw, hindi daw nagsag, na hindi daw lumaylay. Kaya napaka-blessed daw niya. Kaya lang, sabi ni Claudine, sa mga kaibigan, sa mga kakilala na gustong gumaya sa kanya na magpapayat through intermittent, ay huwag daw siyang gagayahin. Dahil delikado daw ito. Posibleng ikasawi o posibleng ikasira ng iyong kalusugan ang ganitong paraan ng pagdadayet. Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. Antabayanan po ninyo sa ating pagbabalik. Makakausap natin ang 10 magandang doktor. Meron ho siyang mga ipapayo sa ating mga OFW, lalong-lalo na sa mga seafarers. Doc Mabel, standby. Maganda umaga, Pilipinas! 47 makalipas ang alas 4. Bawat issue ay hihimayin at malalimang aaralin. Na iwan natin ang intelligence sa experts dun sa intelligence agencies ng gobyerno. Walang kontrobersyang palalampasin. Walang tanong na hindi sasagutin. So needless to say, sir, kasali pa rin ang smart man. One-on-one, kasama ang mga politiko at mismong mamamayang Pilipino. Samahan niyo po ako tuwing linggo para alamin ang bawat katotohanan sa likod ng kontrobersya. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH Pilipinas. Magandang umaga. Magandang umaga ho sa mga Pilipino dyan sa Australia at sa New Zealand. Ayan, baka kayo ho nagbabalak hong bumiyahe, makakasama ho natin ang isa hong magaling na doktora, Doctor for Adults po ito, si Dr. Mabel Evangelista Carrion. Doc Mabel, magandang umaga po sa inyo. Ay, nawawala si Doc Mabel, ayan. Kong Angelo, good morning. Ayan, good morning. Long time no see, Doc Mabel. Kumusta na kayo? Okay naman po. Kumusta po kayo, Kong? Parang na-miss ko kayo, Ito, alive na alive. Alam nyo naman, pagka naka-ultabayo ka. Anyway, pag-uusapan ho natin ngayon ay ang mga bumibiyahe, Oo. Yes. Bakit ang focus mo ng discussion mo, Doc Mabel, ay mga bumibiyahe? Ano bang naitutulong ng ultabayo o ng postbiotic sa mga travelers? Oo, sa ngayon kasi Sir Angel, lalo na holiday season, no? At saka maluwag-luwag na, wala ng pandemic, no? Ang kayang topic natin ngayon, yung mga travelers, yung mga OFW, mga seaman, yan, yung mga nagbabalik dito sa ating bansa. So, ang ano nila talaga, lalo na kung galing sa ibang bansa, papunta dito sa Philippines, yung change of weather, no? So, importante yung makapag-adjust yung katawan nila. So, hindi magbabakasyon ka tapos hihina yung immune system mo. So, ang focus natin dito yung lumakas yung immune system nila, hindi masayang yung bakasyon or your travel nila. So, ang sagot dyan, palakasin ng immune system, syempre. So, with balanced diet, at saka exercise, and enough sleep. Yeah. So, doon natin i-recommenda yung ating ultabayo. Teka nga pala, kasi di ba paglaladaan ka sa time zone, talagang talagang nadidisrupt yung tulog mo, di ba? Ano bang ideal na bakasyon? Sabi ko sa mga pag-aaral, wag daw sapat masyado mahaba yung bakasyon, dapat daw mga 8 days lang, Yes. Sakit din sa bulsa yun, Doc, 8 days. Oo nga po Bukod sa hindi siya maganda dahil masakit sa bulsa, ubusan ng ipon. Ubusan ng ipon. Ang recommended daw, parang yun nga po, mas marami kaysa mas mahaba. Ayun. Opo. Kasi nagre-recharge. Siyempre, hindi lang kailangan yung talagang itutulog mo lang. Kailangan maiba yung environment. Para mag-recharge yung katawan, mag-recharge yung ating brain din, makapag-relax. So, ang sinasabi nyo, kung sasakay ka ng eroplano at dadaan ka sa, sa time zone, magbabago yung oras, dapat uminom ka na ng ultabayo. Yes, uminom ka na ng ultabayo, nasa eroplano pa lang. Para pag nag-change ng time zone, change ng weather, environment, nagbi-build up na agad yung immune system mo. Bale, kasi nga ang ultabayo, siya yung ibang level of protection. So, postbiotic siya. So,
So, ang postbiotic immunomodulatory. So, ibig sabihin, tinutulungan niya yung immune system natin na labanan yung makakasalubong mong bakterya. So, iba yung bakterya, kunyari dito sa locality ng pupuntahan. Yun. So, mag-i-improve agad yung immune system. Oo. Pero makakatulong din magpa-inject ka ng anti-flu vaccine. Yes po, recommended yan, Kong Angelo, no, yung flu vaccine. Lalo na usong-uso naman ang flu-like symptoms natin dito. So, protection talaga siya, yung flu vaccine. And also yung pneumonia vaccine, recommended din lalo na sa mga elderly. Lalo na kung ang biyahe mo ay papuntang Amerika, Europa. Ang lamig ngayon doon, Doc? Yes po, opo. Napakarami pong ngayon, parang affected na rin tayo dun, kung napakalamig na ngayon dun sa USA. Ang dami rin pong change ng weather natin. Bigla pong parang may bagyo na naman, Sir Akong. Oo, paparating pa lang naman. Anyway, so ang nire-recommend ninyo, habang nasa eroplano o bago ka pa man sumakay, Doc? Kung mahaba po yung biyahe, pwede na, mas maganda yung before ka pumunta. Meron na pong nainom na po. Pero kung in preparation, mas maganda kung meron ng nainom. Pinakamaganda. Para na-build up na agad immunity mo. Pero sabi ng iba, teka baka mapahimbing ang tulog ko sa eroplano. Hindi ko matsyempohan yung masarap na pagkain nila pagka sineserve na. Hindi, gigisingin naman kayo. Oo, pag gising ka naman agad. Ang maganda lang, quality sleep yung nangyari dun sa himbing ng tulog mo. Oo, kesa naman hindi ka makatulog. Oo. Pero ulitin natin na hindi ho pampatulog ang Ultabio. Ito po, ini-aid lang ho kayo na magkaroon ng deep sleep. Yun, ha? Yes po. Tama po. Opo. Para pagbaba mo hindi siya sleeping pills. Para pagbaba mo, maganda yung gising mo, di ba? So, syempre, paglabas mo pa lang ng airport, aura-aura na kaagad. Tapos, selfie-selfie, di ba? Pagkagising mo, fresh na agad. Fresh na agad. Hindi yung pagkagising mo, simangot ka dahil hindi maganda yung tulog mo, ha? Yan. Opo. Pero kahit hindi ho naman bumibiyahe, maganda pa rin ho talaga na nag-uultabayo ho tayo para maganda yung gising natin. Oo. Doc, usually dapat, pag lumagpas ka dun sa time zone, dapat ba bawiin mo talaga yung tulog mo? Pagbalik mo sa, sa Pilipinas, nakabalik ka na. Do you really have to recover that sleep? Kasi yung iba, 3 araw na nagkakaroon ng tawag dito, jet lag. Actually, hindi recover kung yun. Yung parang iibahin mo yung routine na sleep kasi nga nag-iba ng time zone. I-reset mo yung katawan mo muna, ganun. Okay. Parang yung umaga, kaya humahaba yung tulog pala. Yung umaga, kunyari, umaga natin, gabi nila. So, kaya tinutulog nila muna. Pero hindi, not necessarily, mas magandang hindi mo habulin yung parang, kunyari, 8 hours or ilang hours yung parang nagkulang na sleep. Hindi, mas magandang ayusin mo yung routine na yung oras ng sleep aayusin. Ayun, kagaling ha. Dok, ilang oras ang tulog nyo? Kayong mga doktor? Depende po Pag talagang hindi naman toxic or wala namang gumigising-gising na mga admission, yung tawag-tawag po. From 12 to 5, 12 to 6, so nakakakumpleto naman. Kung hindi toxic. Pero po pag may pasyenteng critical, putol-putol. So, tawag yung mga sa ospital. Kaya pala ang mga doktor talagang nag-uultabayo, Yes po, nako sir. Sa dami po ng encounter sa ospital mga pasyenteng may sakit. Kailangan naka-ultabayo. Ayan, siya. Sige, anyway, ang good news mukhang malapit-lapit na rin ho, Doc, mukhang malapit-lapit na rin sa mga pangunahing butika sa Metro Manila, magiging available na po ultabayo. Ayan, ha? Okay. Malapit-lapit na rin yung mga studies sa mga kabataan para maging na rin sa mga... Okay. Ay, sige. Pagka meron na, Doc, doon sa study sa kabataan, kasi nagtatanong din ho yung mga nagre-review, mga nag-i-exam. Oo. Yes. Teka, ang tanong ni Malu Cabral, okay lang daw ba araw-araw 6 hours ang tulog niya araw? Bakit naman 6 hours lang ang tulog mo, Malu Cabral? Umuwi ka na pagkatapos ng alas 10, umuwi ka na. Tapos huli kang gising, alas 6 uli ng gabi, 12 oras ang tulog mo. Hindi daw, 6 na oras lang daw talaga. Baka nanonood pa po. Baka nire-review. Okay. Hindi, nagtatrabaho daw siya sa bahay. Nag-work. Hindi bali, mag-ultabayo ka, Malu. Oo. Meron ka namang supply galing sa akin. Ikaw talaga, oo.
At least ako may 20% discount. PWD ako Kaya Doc, maraming salamat ha. Thank you, Doc, for joining us. Magandang umaga. Thank you, ko. Ayan, sa mga bibiyahe ha. So ang payo sa atin ni Doktora, dapat bago tayo bumiyahe, mag-Ultabayo na. Ha? Okay, saan ho available ang mga impormasyon tungkol po sa Ultabayo? I-text ho ninyo sa 0917 para sa mga katanungan po ninyo. Ha? I-text po ninyo sa 0917-110-6580 o dili kaya ay, hindi pa yung pinakamaganda. Text na lamang ho ninyo. Doon ho ninyo ma-access si Doc Mabel 0917-110-6580. Text lang po para naman ma-accommodate ho yung mas marami pang mga concerns. Ano ho. Sa panahon ng pagbabago, makabagong panahon, stressful na buhay, kailangan natin ng matinding kaagapay. Nandyan po ang Ultabayo. Ang Ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement dito sa Pilipinas. Dinevelop po ng Theoxis Health Ventures. Oras sa buong Kapuluan, alas 5 na ng umaga. Pinas! At ngayong Kapaskuhan, kung kayo po ay pumipili pa lamang po ng pangregalo, isaalang-alang ho ninyo ang Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, itong mga magniniyog na dating umaasa sa kopra, ngayon po ay mga MSMEs na. Congratulations! May mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate na available sa 0919-095-5935. Tawag na ho kayo ha. 0919-095-5935 o dili kaya sa Tangerine Chocolate.ph. Yung humasuki natin dyan sa abroad, sa Canada, sa US, sa Middle East, tingnan ho ninyo ang oportunidad na makatulong po sa ating mga kababayan, sa ating pang mga MSME, sa ating po mga magsasaka. Tangkilikin po natin ang produktong gawang atin. Ayan, Tangerine Chocolate.ph. Dyan daw ho kayo mag-message kung meron ho kayong mga orders para po sa inyong pangregalo ngayong Pasko. Ayan, sabi ho ni Dr. Helen Tan, agahan ho naman ninyo please nang sa gayon ay maihabol sa kanilang December production. Maganda umaga, Pilipinas! Irit na Christmas caravan sa Ayungin Shoal tablado ng National Security Council. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, Arish 14. Let, good morning. Tinanggihan ng National Security Council ang hiling ng isang civilian group na magsagawa ng Christmas caravan para sa tropa ng pamahalaan na nakaposte sa Ayungin Shoal. Ayon kay NSC Assistant Director General Jonathan Malaya, bagamat maganda ang layunin ng grupo, masyadong mataas ang tensyon sa Ayungin Shoal. Patunayaan niya rito ang mga insidente ng laser pointing ng barko ng China sa barko ng Philippine Coast Guard, dangerous maneuvers at pagbangga sa mismong sasakyang pandagat ng bansa na kinumisyon para magdala ng supply sa tropa sa BRP Sierra Madre. Dahil dito sinabi ni Malaya na dinidiscourage nila ang anumang Christmas mission sa Ayungin Shoal. Bukod sa hindi masisiguro ang seguridad, baka tingnan niya ito ng China bilang isang provocative action. Sabi ng opisyal, maaari namang ipadala na lamang ng grupo sa NSC ang kanilang donasyon at ang Western Command na ang bahalang magdala ng mga ito sa Ayungin Shoal kasabay ng regular na resupply mission. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Led. Mga benepisyo ng food stamp program ng DSWD, hindi tatanggap ang mga benepisyaryo. Hindi na daw sila tatanggap ng cash. Ayon kay Senator Amy Marcos. Pakiliwanag nga ito, Raymond Adpaz, Harris 28. Raymond. Hindi pera kundi pagkain ang matatanggap ng mga mahirap na pamilyang Pilipino na benepisyaryo ng food stamp program. Ito ang nabigyang din sa Senate Plenary Deliberation sa 2024 budget ng DSWD o Department of Social Welfare and Development. Sa pagtatanong ni Senate President Juan Miguel Zubiri, sinabi ni Senator Amy Marcos na siyang sponsor ng budget ng DSWD, 3,000 piso kada buwan ang laman ng electronic card ng bawat benepisyaryong pamilya. Makukuha nila ito mula sa mga partner na negosyante ng DSWD. Ito ay para sa mga fresh na pagkain gaya ng gulay, isda at karne batay sa rekomendasyon ng Food and Nutrition Research Group ng Department of Science and Technology kaya't hindi maari sa mga fast food chain. Sinabi ni Senator Amy na ang pangamba ng DSWD ay ipangsusugal o ipang-inom lamang ng mga benepisyaryo kapag pera ang ibibigay sa kanila. 1 milyong pamilya ang target ng DSWD na makinabang sa food stamp program, ngunit sa ngayon ay nakapilot pa lamang sa 5 lugar sa bansa. Ito ay sa mga tinatawag na geographically isolated and disadvantaged o gida ng mga lugar sa Camarines Sur, Surigao del Norte, Maguindanao at
Tondo sa Maynila. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Del Paz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Raymond. Di kinalugod naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang paglagda ng mga kasunduan na makatutulong sa mga Pilipinong labanan ng sakit sa kanser. Ito po sa sidelines ang pagdalo ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Asia Pacific Economic Cooperation Summit sa San Francisco, California. Sinaksihan ng Pangulo ang paglagda sa isang memorandum of agreement nitong Miyerkules, oras ho yan sa Amerika, sa pagitan ng Ayala Healthcare Holdings at Varian Medical System Netherlands at Varian Medical Systems Philippines Incorporated. Ang naturang kasunduan ay para sa pagpapaunlad ng oncology clinic sa Pilipinas at pagtutulungan para sa innovation at research, para sa pagpapabuti na gayon din ang pagtukoy at pagtuklas ng mga paraan para sa pag-iwas sa kanser. Batay sa kasunduan ng Healthway Cancer Care Hospital ng AC Health ay magsisilbing hub para pag-ugnayin ang mga oncology clinics na ikakalat sa mga strategic areas ng Metro Manila. Kasama muna natin si Patrick Del Mundo mula sa Pag-asa. Good morning, Patrick. Magandang umaga po Sir Angelo at sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan yung low pressure area na ating binabantayan na nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan sa may layong 990 kilometers sa may silangan ng northeastern Mindanao. Ito pong low pressure area na ito nananatiling mababa yung chance na maging bagyo sa susunod na 48 hours at inaasahan natin na possible na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Samantalang bagamat maging bagyo man ito or hindi, inaasahan po natin na magdadala ito ng mga pag-ulan, especially sa may bahagi ng Eastern Visayas, Bicol Region at sa may Caraga. Kaya pinaghahanda yung ating mga kababayan dyan, lalong-lalo na sa weekends, dahil sa mga posibleng malalakas na mga pag-ulan dulot nitong paglapit ng sama ng panahon na ating monitor. Samantalang sa ngayon, umiiral pa rin yung shear line o yung salubungan ng hanging amihan at yung mainit na hangin galing sa karagatang Pasipiko at siyang magdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa may bahagi ng Bicol Region, sa may Northern Samar, Eastern Samar at yun din yung trough ng low pressure area sa labas ng ating PAR ay patuloy na nakaka-apekto sa ngayon sa may bahagi ng Caraga, Davao de Oro, Davao Oriental, Palawan, Basilan, Sulu at sa may Tawi-Tawi. At ito namang hanging amihan ay magdadala rin ng maulap na kalangitan na may mga mahihinang pagulan sa may bahagi ng Batanes at Cagayan kasama na sa Bubuyan Island. At dito sa Metro Manila at sa nalalawing bahagi ng Luzon, generally for weather conditions at may mga chance lamang ng mga isolated range light rains. At sa nalalabing bahagi ng ating bansa, especially sa may bahagi ng Visayas at Mindanao, posible pa rin maging madalas sa buong maghapon yung mga localized thunderstorms. At sa ngayon, meron pa rin tayo nakataas na gale warning sa mga baybayin ng Northern Luzon, gayon din sa may silangang baybayin ng Central at Southern Luzon, silangang baybayin ng Visayas at ng Mindanao, at gayon din sa may bahagi naman ng Kalayaan Island. Sa mga nabanggit natin mga lugar, ay hanggat maaari wag muna pumalaot yung ating mga kababayang mga isda at may maliliit na sasakyang pandagat dahil pa rin sa matataas na alon dulot ng hanging amihan. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila nasa 24 to 33 degrees Celsius, Baguio City 16 to 25, Metro Cebu 23 to 30 at sa may Metro Davao naman ay 24 to 30 degrees Celsius. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Patrick Del Mundo. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat Patrick Del Mundo mula sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! May gale warning na nakataas para ho sa mga maliliit na mga mangingisda. At dahil po na may banta pa rin ho ng kalamidad, i-ready na natin ang ating mga emergency kits. Huwag kalimutan, lagyan niya ng family alcohol. Proteksyon ng pamilya laban sa mikrobyo. Dalawa po ang formulation ng family alcohol na pwede nating pagbilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics. Sa hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa ating mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Magampon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun naman mabagong family rubbing compound improved alcohol. Yan po yung mabagong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga doktor, mga nurse, mga barbero, mga komedrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon, mabibili sa mga butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. At doon ho sa mga naghahanap ho ng bahay na flood-free.
Aba, si Vera Mabalakat. Yan, huwag ho ninyong kalimutan ang kanila pong alok para ho sa ating mga suki ngayong pong ngayong Burr months ay 20,000 pesos all-in down payment. Pagkatapos ay may chance ka ng manalo ng iba't ibang mga bonggang premyo. Meron pang pakotse. Kaya ano pang iniintay po ninyo? Tumawag na, mag-text, magpa-reserve sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ulitin natin, 20,000 pesos all-in down payment. May chance ka ng manalo ng bagong kotse. Magkakabahay ka na. May chance ka pang manalo ng bagong kotse kung ngayon ho kayo magpapa-reserve. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Maganda umaga, Pilipinas! Abot kaya nga ba ng isang kandidato sa pagka-SK Federated Chair ang kanyang pamimili ho naman ng boto? Pag-uusapan natin yan, Mayor, kadali lang yun, Manginabuhi lang yung kadali kay may gabot buying diri sa mua, 5:13 ang oras sa buong kapuluan. Kanina ho nabanggit na natin yung pong pagre-resign ng nahalal bilang Vice President ng SK Federation dyan po sa Hagna, Bohol. Ito pong si Rizaldi Villaflores, kung saan inamin niya na may sangkaterbang violation na nangyari, kasama dito ang vote buying. Kasama na natin ang mayor po ng Hagna, Bohol, si actually ito nag-resign na rin pero effective yata December pa. Mayor, may buntagi mo. Magandang umaga, Kuya Angel. Oo, ang resignation nyo ay hanggang December pa? Yes, Kuya Angel. Okay. Pinayagan na ito ng DILG? Wala pa. Magpa-file pa tayo din ng ating resignation letter. Okay. Anyway, so ito ho ay nasa ilalim pa ng inyong jurisdiction. So, ano hong resulta ng inyong investigasyon dito sa resignation ni Rizaldi Villaflores na Vice President ng SK Federation? Malinaw na paglabag talaga sa vote buying and nakakalungkot dahil ito nga ay nangyari after that sa aming barangay and SK election. Alam naman natin na ang mga SK mag-elect sila, mamili sila ng kanilang opisyalis sa federasyon. At malungkot nga dahil nangihimasok ang mga traditional na politician. Sana nga nag-succeed na kami sa aming no vote buying. Talagang grabe ang successful noong aming no vote buying, pero itong aming SK Federated election napasukan at yun na nga ang resulta dahil hindi niya nakayanan at siya nahihiya sa kanyang ginagawa at siya rin ang nagsisisi. So binulgargan niya ng napasukan ang kanilang hanay ng mga former former officials ng aming bayan, at doon bumaha yung pera, no? At kung titingnan mo naman yung nanalo na SK Federated, wala naman talagang kakayahan dahil ang lumabas sa investigation at inaamin naman ni Rizaldi Villaflores, tag 5,000 ang binigay. And sa 33 barangays, nakakuha sila ng 22 na boto. So allegedly, yun ay gawa ng 5,000 na pinagmumudmod noong presidente. President. Sino bang elected president na mayor? Ang ating elected president si Noel Gallia. Noel Gallia. Kaila ka ni? Kilala mo ba itong batang to? Sa totoo lang, kilala dahil mga active youth members yan ng parish. No?
Oo, and itong ding nag-resign today, active member din siya. Mga lima yata sila, mga active members ng Paris Youth Ministry. Ministry. Pero ang problema nga, napasukan sila. Okay. Saan kukuha ng tigpa 5,000 ay pamimigay? 5,000 times 22. Ba, malaki-laki rin yun, ha? O malaki. Daang libo rin yun. Ang aming barangay, ang barangay election namin ngayon, mas matindi dahil allegedly, nung una, parang ang offer nila taga 30, parang gano'n. 30? Pero 30,000. Sa kwanto, ang barangay election, at barangay officers, federated naman, sa barangay federated, parang handa originally 30,000. Wow. Pero nung hindi pa makuha nila ang number, nag-ano uli ng nag-additional na 20. So, 50. So 50 na. Pero nung di pa rin nila makuha ngayon ang number, meron doon kinakausap na lumipat lang 100 or 200, tapos kung ikaw ang naka-recruit, meron ka pa rin 50,000. Grabe ang Mayor, total, ikaw mukhang hindi ka rin yata happy doon sa Iran nyo dahil sabi nga ninyo, gusto mong magkaroon ng mga pagbabago dyan, pero kung wala namang sapat na ayuda galing sa national government, hindi mo maisa sa katuparan. Ang dami mga project na ginagawa dyan. Magkano bang Iran ang hagna para gumastos ng pagkalaki-laki yung mga gustong maging chairman, kasi di ba magkakaroon ng representation sa council yung ABC president at saka yung SK? Oo. Magkano bang Iran ng hagna? Nasa mga 180 million lang po, Kuya Angel. Ilan ang populasyon? Nasa 40,000 plus lang din po kami. Dako po di ay daghan di mo nasakop. Tapos ano ang pangunahing kabuhayan diyan ng ating mga kababayan? Agrikultura pa rin at yung trading, yung mga general merchandise. So anong hinahabol nitong mga nagbo-vote buying? Ang nakikita ko, dahil siguro offshoot to sa aking resignation, parang siyempre gusto nila papawiin ng mga kalaban, no? And meron din kasi isa dito na medyo may pera daw, no? Pero di ko maintindihan pa saan siya nakakuha ng pera. Wala naman akong nakitang established na negosyo ba o trabaho niya ba na pagkukunan niya ng malaking pera dahil ito daw nanalo na barangay chairman na nangarap din na barangay federated president, siya yung talagang matindi ang labas ng pangalan na itong barangay chairman na ito at ang mahirap pumasok yung dalawang tunggali natin na dati isang konsehal na tumakbo na vice mayor na natalo at isa ding last termer na mga konsehal na kung sa last election ito din na ito ay kinikilala sa aming lokal na operator talaga sa lahat, no? Wow. Operator sa pagpagampanya, sa mga dirty tactics, yung mga ganon at saka kabuhayan din. Oo. Nung wala ka pa sa hindi ka pa nagme-mayor dyan, may wedding ba dyan, Mayor? Meron din. Kahit noong panahon na yun, alam ko may waiting. Baka gusto nila ibalik ang waiting. Kaya gano'n. Posible. Ang ito nga nakaraan na nakaapat na taon ako at yung nakaraan na dalawang fiesta, pilit ito na mga kahit illegal gambling pagdating sa fiesta, pinapatulan masama. Wow.
Ay, susme. Oo. Kaso nga ho, itong mayor na gusto ng reforma at nag-i-initiate ng reforma. Ano man na, mayor? I-surrender na yung papunta tayo doon dahil gusto rin nating harapin itong problema sa national budget. Oo. Pero bagamat nangyari sa aming bayan yan, naalarma naman ang lahat ngayon at ito ay nakapagbigay ng isang klaseng para bang phenomenal na pagkakaisa. Kauna-unahan ito na may lumantad na nagsabing, oo, nagkaroon ng vote buying at hindi kaya ng konsensya ko. Sana lahat ho ng, di ba? Sana lahat ho ng mga kakandidato, kaya lang nakakalungkot dito, Mayor. SK ito. Di ba? Mga bata pa lang ito, tinuturuan nila ng ganitong klase ng kalokohan. Napakalungkot. Ay, sus, may Ginoo. So, anong gagawin ho dito ng LGU? Well, pinag-aralan namin ngayon dahil sa kanyang pag-resign, nandoon din yung pag-atras niya. Parang nakonsensya din siya dahil meron pa siya mga kasamahan sa PYM, mga PYM sa hanay ng federated officers at bagamat gusto niya sana na hikayatin at kumbinsihin, medyo nadala pa rin siguro sa posisyon, no? At by the way, ang original dapat sa kanya tatakbo lang sa PRO. Pero noong nagkaroon na ng operan ng tagpa 5,000 kasi dinama pa yung pagtaas ng kanyang posisyon. Sabi niya, from PRO, pag sumama ka, gagawin ka pa naming Vice President. Kaya na-elect siya as a Vice President. Ay, sus, may Ginoo. Anyway, tingnan natin kung ano din magiging action ng DILG dito. Sana nga ho, laliman pa ng DILG ang ganitong klase ho ng investigasyon dahil ito ho yung kauna-unahang pagkakataon, ito may lumantad ho na nagsasabing nagkaroon ho talaga ng bayaran sa eleksyon ng SK Federation. In the meantime, Mayor, dagang salamat. Kuya Angel, sakaling walang gagawin ang aming DILG, pwede ba tayong magtulungan na ilagay natin sa taas na... Oo, kasi hindi biro ito. Sabi nga, ang dami nag-feedback rampant yan sa buong bansa. Oo, pero again, kung hindi sila tutulong, di ba? Magpapatuloy. Papatuloy yung mga ma-defeated talaga ang purpose tulad ng aming original na kampanya. Talagang halos lahat na mga takot na takot dahil nasampulan namin noong yung barangay and SK election. Pero ito kasi ang nangyayari parang inganyuhin ka tapos itatakbo ka pa parang kinidnap, yung tinatawag na kidnapan, kinukuha dahil biro mo sa November 12 Sunday yun, inamin ni SK Chairman ng Kandakay na si Rizalde Villafores na nakatanggap siya ng message at siya inubindahan at nung makita niya sa bahay ng bagong elect na official, nakita niya sila doon, mga 17 na. No? At sila kilala sa Tagbilaran City. That's about 1 hour, 10 minutes drive from Magna. At kinabukasan na ng November 13, ibinalik sa Hagna. Sa election na. Ano yun? Nagparty-party pa sila? Parang gano'n. Dinala pa sila sa isang hotel sa Tagbilaran City. Nung gabing yun. Tapos doon siya pinagbibigyan ng 5,000. Bayos lupit, di ba? May party na, may 5,000 pa. Pagkain, inumin. Ay, susme. Okay. Mayor, dagang salamat and please continue the crusade para ho sa good governance. Maraming salamat po. Magandang umaga. Magandang umaga. Si Mayor J. Aranyola po ng Hagna, Bohol. Ito ho bang ginawa ng Hagna, kaya bang tularan pa na ibang mga lugar?
Kaya ba? Kaya bang tularan ibang mga lugar? Mukhang kinakailangan ho ninyo ng matibay na dibdib. Magandang umaga, Pilipinas! Sa dami ho ng sangkaterbang makakapal na mukha ng mga politiko, ewan ko ho kung kaya ho itong pamarisan. Pero ito dapat magsilbing hamon, ano ha? Oo, kaya doon kay Randy, kahit pasabihin mong nakonsensya ka lang, kahit saludo pa rin ako sa iyo sa iyong paninindigan. Ano, ha? Chief of Police ng Rodriguez Municipal Police Station nirelieve dahil naman sa 3 kotong caps. Detalye ng balita muna kay Mal Gonzalez, Arish Maybal. Kuya Angel, dahil sa command responsibility ay sinibak ni Rizal Police Provincial Office Director Colonel Felipe Maragon ang hepe ng Rodriguez Municipal Police Station na si Police Lieutenant Colonel Arnold Pusilancio. Ito ay kasunod ng pagkakasangkot sa robbery extortion ng 3 nitong mga tauhan noong Miyerkules sa Barangay Rosario, Montalban, Rizal. Ayon kay Police Colonel Maragon, kailanman ay hindi ko konsentihin ng PNP ang ganitong gawain ng sinumang pulis na sisira sa integridad ng kanilang organisasyon. Kahapon ay mupuna sa pwestong ipinalit kay Silencio na si Police Lieutenant Colonel Vic Palma. Batay sa report ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group o PNP IMEG, inihinga ng 100,000 piso ng 3 mga pulis. Ang isang lalaking biktima na ipinosas dahil hindi makitang kinakasama nito na umano'y target ng hawak nilang arrest warrant. Matapos na arestuhin ay sinakay ang biktima sa isang police vehicle at sa daan pa lamang ay sinaktan na ito at binantang kakasuhan ng may kinalaman sa illegal drugs kung hindi makikipag-cooperate. Sa entrapment operation ng PNP IMEG, arestado ang 3 mga pulis na sina Police Senior Master Sergeant Jose Reyes, Police Staff Sergeants na sina Ramel De Lorino at Glenn Libres na pawang nakatalaga sa Rodriguez Municipal Police Station. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH ako naman Val Gonzalez, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val. General Acorda yun, may bibit tayo. Dapat siguro talaga mako. Hindi lang kutos, dapat sapitin ito. 3. Ay, sus, may pinalaki na nga sweldo nyo. Nagagawa nyo pa yung ganyang klase ng katarantaduhan. Lalaking nasa drug watch list ng PNP at PDEA, nasamsama ng 200,000 pesos na halaga ng shabu sa isang bayan-bansa operation. Detalye mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin. Dahil buntag ko yung gel, nasa 280,160 pesos na halaga ng umano'y shabu. Ang nasamsam sa isang lalaki na may nasa drug watch list na ng PNP at PDEA sa Caloocan. Ayon dito kay Police Colonel Ruben Lacuesta, nahuli sa bahagi ng Ebony Pasio Street sa Pag-asa. Itong si alias Balat, 31 years old, residente ng Camarin North, Caloocan. Nakipagtransaksyon ng mga suspect sa nakasibilyang pulis at na magbayaran na ay agad na itong pinusasan kung saan ay nasamsam sa kanya ang 41.2 gramo ng umano'y shabu. Masyado naman nung mailap itong suspect pero hindi nakaiwas sa nakasibilyang pulis na nagpanggap na bibili ng shabu. Mula pa rin sa kaurana sa Pilipinas, DZRH ako sa Alex 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Samantala, bilang isa sa mga nagsusulong sa kapangyarihan ng sports na labanan ang pag-abuso sa illegal drugs at itaguyod ng healthy lifestyle, dumalo si Senator Bongo sa 2023 Muay Thai National Championships na ginanap sa Phil Sports Arena sa Pasig City. Sa kanyang talumpati, binigyan din ni Senator Go ang mahalagang papel ng sports sa pagtugon sa mga pangunahing hamon sa lipunan, partikular ng pag-iwas ng kabataan mula sa illegal drugs. Iginit pa ng Senador ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kalusugan at kalakasan sa pamamagitan ng sports na kanyang lubos na sinusuportahan. Sinabi pa ni Senator Go, matindi ang kanyang hangarin na patuloy na malabanan ng illegal drugs sa pamamagitan ng pang-iganyo sa kabataan, pasukin ang sports upang manatili silang healthy and fit. Ay, magandang umaga ho naman kay Commissioner John Lumagi. Commissioner John Lumagi pala ay naka 1 year na ho dyan sa BIR. Ano, kumusta naman daw ho yung Kapamilya Network? Matatag ba ang Kapamilya Network? Nakakakota na ba? Kung hindi nakakakota, sibakin ho yung mga palpak na mga RDOs ho ninyo. Lalong-lalo na daw yung RDO dyan sa Caloocan. Napakasipag. Napakasipag ho nitong maningil.
Pero bakit bababa pa rin ang koleksyon? Yan. Nakakuha niya na pala si Commissioner June Lumagi dyan po sa BIR. Ayan. At saka sa mga taga-BIR, yung mga pogi. Kinukumusta kayo ng mga pogo? At magandang umaga din daw po, sabi ng mga taga-Shopee. At saka nung meron pang isang kumpanya na suki din nila. Yan. Congratulations! Hanggang ngayon, hindi nakakakota. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, ang ating malakas promo ay nandyan sa may DFA area sa Pasay City, kaya lakasan ninyo ang inyong mga radyo, baka kayong mahuli ni Sherwin Alparo. 38 makalipas ang 5:00. Ang balitang ito ay Presyo ho ng tangerine chocolate nananatili po walang increase. 5:43 ang oras sa buong kapuluan. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulungan po ni Dr. Helen Tan, itong mga magniniyog na dati umaasa sa kopra, ngayon po ay mga MSMEs na. Ayan, nagtatanim ho sila ng kakao sa ilalim ng mga nyugan, kaya ngayon nakakapag-produce sila ng dekalidad na beans at nag-produce na ho sila ng sarili nilang chocolate brand, tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po na available. I-check ho ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magtutulong-tulungan? Sino ho bang tatangkilik sa mga produkto ng ating kapwa Pilipino, kundi ang mga Pilipino din po. Ayan, kaya doon sa mga suki natin dyan sa abroad, i-check na ho ninyo at mag-place na ho kayo ng order sa tangerinechocolate.ph. Napakagandang pangregalo ngayong Pasko. Dahil ang sabi ho ni Dr. Helen Tan, yung dark chocolate lalong-lalo na immune booster yan. At nasubukan na yan noong 1700s, ginawang panluna sa mga smallpox. Ito pa rin ang pangarap dito pong ating mga kababayan dyan po sa lalawigan ng Quezon na umangat ang kanilang buhay sa pamamagitan ng mga produktong pinoproduce nila katulad ng tangerine chocolate. Ayan. Daan-daang unit sa mga ng bagong pamahay na i-turn over na sa Kapyanan OCM. Ito'y para sa mga internally displaced families sa 2 probinsya ng Maguindanao. Detalye ng balita muna kay Jun Di Makutang, Kanis 19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. May panibagong 150 units housing project ang i-turn over ng Kapyanan Office o Kapayapaan sa Pamayanan. Isa sa mga importanteng programa ng Office of the Chief Minister para sa Bangsamoro Homeland na may identified na mga internally displaced persons at mga poor of the poorest. Mismong si BARM Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim, assisted by Kapyanan Project Manager Engineer Muhammad K. Abdullah, ang formal na nag-turn over ng 150 units with the solar-powered light and water system components. 50 units ang ibinahagi sa Barangay Tuka, Sultan Mastura Town, 50 units sa Barangay Ragisi, Sultan Kudarat Town, at 50 units naman para sa Barangay GT Biruar sa Parang, Pawang sa Maguindanao del Norte Province. Samantala, 100 units naman ang formal ding i-turn over sa Maguindanao del Sur, 50 units para sa Barangay Bagong Upam, Sharif Agwak, at Barangay Sugadol sa Dato Abdullah Sangki. Inahayag ni BARM Chief Minister Ahod Alhaj Murad Ibrahim na isa sa mga primary program ng OCM, unang BARM, ay ang social services. Bunga umano ito ng paghihirap sa mahabang panahon. Masaya ding ibinalita ng punong ministro na ang Bangsamoro government ay recognized na ng international community. Inihayag naman ni Kapyanan Project Manager Engineer Muhammad K. Abdullah ang mission and vision ng Kapyanan ay sa layuning maisaayos ang antas ng pamumuhay ng mga biktima ng mga nagdaang gera na sa matagal na panahon ay walang matatawag na disenteng tahanan. Ang Kapyanan ay nakapagpatayo na rin ng mga housing projects sa Sulu, Tawi-Tawi, Basilan, Lanao del Sur, SGA, Cotabato City at sa 2 probinsya sa Maguindanao. Para sa kaununahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sokran Jun, maraming salamat na. Korea National naman ang PDL sa Abuyog, Leyte sa Provincial Jail tumakas. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, Aris 32. Maupay nga aga, Jimmy. Isang Korean National na Person Deprived of Liberty PDL sa Abuyog, Leyte sa Provincial Jail tumakas sa loob ng kulungan. Kilinala ng PNP akusado si Jim Shihon, PDL, 28 anyos, may asawa, residente ng Sweet Condo, BGC, Taguig City. May kinaharap ang akusado na staff sa korte.
tumakas ito sa Aboyog Sub-Provincial Jail sa Barangay Leon Sawang, Aboyog Leyte. Sa investigasyon ng PNP, ang PDL ay isang traste. Huling nakita sa jail kitchen ng naturang bilangguan, natuklasan na wala na ito sa ikinasang head count ng prison guard. Agad na kiugnayan ang Aboyog Sub-Provincial Jail sa mga kalapit na PNP station para mahuli ang akusado. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa babalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Daghang salamat Jimmy. Antabayanan po ninyo, nasa may DFA area ngayon sa Pasay City ang grupo ni Sherwin Alparo naghahanap ng bibigyan ng 1,000 piso. Paolo Abilino at Kim Chu, nagkakamabutihan. Alamin natin kay Gorgie Rula. Gorgie? Kasabay ng pagtatapos ng drama series na Linlang sa Amazon Prime, kumakalat naman ang balitang nagkakamabutihan na raw sina Paolo Avellino at Kim Chu. May mga kuha silang magkasama sa Europe nung nagkaroon ng Asap Natin To sa Milan, Italy. Nag 1 + 1 = 2 ang mga marites dahil napapabalita na ring break na raw sina Kim Chu at Sian Lim at ganun din daw sina Paolo naman at Janine Gutierrez. Walang may sumagot sa kanila kaugnay sa isyong ito pero may naipopost na cryptic message itong si Sian tungkol sa mga kumakalat na chismis. Parang ang mensaheng ipinost nito ay tila nakikiusap na huwag nang ihalo ang mga personal nilang issue sa kanilang trabaho. Huwag daw sana magkalat ng mga chismis na wala namang kinalaman sa kanilang trabaho bilang artista. Maganda kasi ang feedback sa Linlang ni Paolo at Kim, kaya parang kapanipaniwalang baka nagka-developan nga ang dalawa. Pero ang sabi naman ni Kim, mapanlin lang ang showbiz kaya wala pa talaga silang maayos na sagot tungkol sa mga kumakalat na balita. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Morley. Iba talaga sa showbiz, ano? Eto hindi chismis, ha? Magandang umaga kay Chairman Delpin Lorenzana ng Bases Conversion and Development Authority. Chairman, alam mo ninyo, nung umpisahin kong talakayin itong New Clark City Connecting Road Project, ano ha? Aba, naglabasan ng iba pang mga impormasyon. Yun daw ho palang nag-offer ng 33% na dive doon ho sa bidding ng proyekto, yung pong Positive Builders. Sila din ho palang gumawa ng package 3 dyan sa Morong. Sila din ho yung nasa likod ng CAB deal o CAB deal, Ready Build Joint Venture. Mukhang hindi nila pwedeng gamitin yung joint venture na yon dahil sumabit ho sila. O nabulilyaso ho, no ha? Dapat siguro ang Kongreso din gumawa ng investigasyon dito ho sa mga sublease ho ng mga permits, at saka yung para magkaalaman, check mo yung record, di ba? Ng isang palpak na project, kung sino may kagagawan, pero pag check mo hindi naman pala yun, iba na yung nagbibid, yung pala nagpalit na ng pangalan, no? Ito hong positive pa man din. Positive Builders, sila din ho pala yung nasa likod nito pong palpak na mga proyekto. 2.8 billion yung kinasangkutan nitong palpak na project, ano ha? Sila din yung nasa likod ng CAB deal o CAB deal at Ready Build Joint Venture. Ay, sus may Ginoo. Pagka ganitong tinotolerate ho natin itong ganitong klase ho ng mga kalokohan, wala ho talaga tayong kapupuntahan. Sige, mamigay nga muna tayo ng pera. Mabuti pa si Sherwin Alparo. Ito ho, walang kapaguran sa pamimigay ho ng pamumudmud ng 1,000. Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin! May pa-ubo-ubo ba si Sherwin, Sherwin? Angelo, magandang umaga. At syempre, magandang umaga sa lahat ng mga tuning sa DZRH dahil ngayong umaga, swerte. Mantakin mo, dadaan tayo dito sa may likod ng Department of Foreign Affairs at meron ditong nagtataho. Ayan, si Tatay,
Ang aga-aga niya nagtatrabaho. Pero ang aga-aga niyan, nag-cellphone. Ayun, no? At DZRH ang pinanonood tatay mo kinamaga pangalan niyo po? Cellphone. Ayun, no? Pangalan niyo? Joseph Marso. Joseph. Joseph, ilang taon na kayo? 70 na. 70, parang 69 lang. Pero Batang-bata pa. Pero tinan mo naman forma ni tatay. Araw-araw siya naglalako, Sherwin? Opo. At unang istasyon niya itong DFA. Oo, dito. Ayun, yung unang istasyon niya, DFA, pagkahango niya ng alas 4, tatambay na sa dito sa DFA para doon sa mga gustong magtaho bago pumasok sa opisina. Oo. Dito. Magkano taho niyo? May 20, may 10. Ayun, ano pa rin, tanong mo nga, magkano bang kinikita ng isang magtataho? Magkano bang kinikita sa araw-araw na magtataho? Minsan 500. Talaga? Per parehas. 500, depende sa araw. Kung sweldo o hindi. Tubo na yun. Malaking, mabili. Oo. Malaki. Pero pag matumal, wala. Tubo. Pero tubo na yon yung 300. Tubo na. Saan sila kumukuha ng tofu? Bacoor. Sa Bacoor. Ang ilo Bacoor pa. Baisrin. Iberpin sa Pasay sa Minete. Dito ako nagtitinda. Grabe tayo. Galing ng Bacoor, hinahango niya din yung kanyang taho. Tapos babiyahe siya papunta dito sa DFA Pasay para dito siya magbenta. Anong oras siya umaalis ng bahay? Alas 4. Alas 4 na madaling araw, kita ho ninyo ha. Kaya sa ating mga kababayan, doon sa mga tatamad-tamad dyan ha, huwag kayong sisikatan ng araw sa higaan. Kasi mapag-iiwanan nyo kayo. Tingnan si tatay at 70 years old, masigasig pa rin, di ba? Tay, binata ba si tatay? Binata kayo? Binata ba si tatay? Namatay na yung asawa ko. Biyuda na. Na lang ako. Binata na uli. Anak buhay. Biyudo na. Okay, binat na siya uli ngayon. Binat. Ano na eh? Tatana ulit po doon sa mga gusto pong magkaroon ng love life. Wala na matandaan na eh. Walang matanda-tanda sa pag-ibig. Kala mo matanda-matanda. Walang edad ng pag-ibig. Tayo, taga saan kayo? Walang edad ng pag-ibig. May sotaho kayo ngayon? Wala. Hindi, pero taga saan siya? Anong probinsya niya? Ano po probinsya nyo? Samar. Sabi ko na gabi. Maupay nga aga. Maupay nga aga tayo. Maupay nga aga. Oo, po. Ayan, sige. Thank you. Bigyan mo na. Baka magkalimutan. Golden question. Sinong paborito mong pakinggan tuwing umaga? Kalimutan. Palmolid. Ayan. Pero kasi palmolid doon. Hindi. Ayan, pinasunan mo na. Di mo sabagay, may alilit na mga font ng cellphone mo. Bali siya, importante yan. Dapat tayo nagko-comment kayo. Angelo Palmolid tuwing umaga. Eto, meron kang 1,000 pesos! Hawakan niyo po sa inyo yan. Ayan, okay. Salamat po. Ako maraming salamat din. Dahil sa kagaya ninyo na masipag, yung pinapakita nyo kasipagan, dapat maging inspirasyon niya sa maraming tatamad-tamad na Pinoy. Tignan nyo, yung mga nakahilata pa dyan, ito, alas 7, alas 4 sa umaga, nagbabalat na ng buto. Si Tatay Joseph. Ayan. Sa edad na 70, di ba? Kaya naman, magsumikap tayong lahat, kagaya ni Tatay, para naman tayo, gumanda ang buhay. Ayan, okay. Kaya naman sa mga nakatutok sa DZRH, gaganda rin ang buhay nyo. Pag nahuli namin kayo nakikinig at nanonood sa DZRH, meron kayo kagad 1,000 pesos dito sa DZRH Malacash. Promo Art number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo,
Sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Sherwin Alparo. Dahil malakas ang kako makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matiyempuhan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo, hatid sa atin ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Naku, Sherwin, si tatay, balikan mo next week, ha? Bibigyan natin yan ng ultabayo, ano, ha? Para, di ba, may ganyan hong klase mga tao dapat re-reward ho natin. Alam ko medyo pricey ho itong ultabayo, pero bibigyan ho natin si tatay, ha? Ang ultabayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement para pagkagising ho ninyo, maganda ho yung mood ho ninyo, ha? Masigla ho kayo. Hindi yung kulang, kahit nakulang ho tayo ng tulog, parang ano pa tayo, mainitin pang ulo. Ang Ultamayo po ay produkto ng Theoxis Health Ventures. Ito po ay rehistrado sa Food and Drug Administration at nakatutulong para ho tayo magkaroon ng magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, maganda po ang gising. Ito po ay rehistrado sa Food and Drug Administration at rekomendado ng mga doktor. Kung meron ho kayong mga tanong, abay mag-text ho kayo dito sa 0917-110-6580 para po sa mga karagdagang impormasyon. Rekomendado po ito ng mga doktor. Available po sa John's Pharmacy dyan sa Zamboanga City at sa San Pedro Laguna sa Pasmed Pharmacy. Yan po ang Ultabayo. Maganda umaga, Pilipinas! Alam ba ninyo si Mayor Vico Soto galit na galit? Pinagsabihan ng mga bagong punong barangay sa Pasig matapos nitong arborin ang nahuli ng traffic enforcer. Antabayanan po ninyo mga detalye ng balita yan. In the meantime, paalala ho nila, meron pa natitirang 20 units na lamang po dito po sa GA Tower 2. Kaya ano pang hinihintay ho ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon sariling bahay. 50,000 pesos all-in down payment dito po sa natitirang mga units plus a chance to win 50,000 worth of appliances. Kung kayo pong mananalo sa kanila pong parapol. Ang GA Tower 2 ay nandiyan po sa kahabaan ng EDSA, panulukan po ng Boni Avenue. Ayan, ito pa rin ang pangarap magkaroon sa sariling bahay sa presyong abot kaya. Sabi nga ni Ginoong Nico Valencia, stop renting, start owning. Isang minuto na lamang, ACS na umaga. Maganda umaga, Pilipinas! Sa ilang saglit, makakasama natin si Jerry Baha. Ang ala naman si... wala pa rin ba? Ako rin ba? Ako pa rin? Wala ako na. Diyan na bigla ako nagpaalam Ayan, sige. Saglit lang. Babalik ko tayo. Standby ka lang, Edjel, Relax ka lang dyan. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day na iiwanan ngayong umaga ay mula po sa kay Lao Tzu, isa pong Chinese philosopher. Ang sabi niya, excessive talk and chatter can drain our energy and clarity, while it is wiser to stay grounded and centered in our thoughts and action. Huwag na kayo daldal. Napaghahalata ang mga diskarte ho ninyo. Pakudita pa kayo. Maganda umaga, Pilipinas! 601 RH